programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isa ka rin bang sumubaybay sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo? Narito ang mga kaganapan. Nagtataka ang lahat ng tao, lalong-lalo na itong si Don Facundo at Ramon at Don Julio, na bigla ngang lumabas itong si David. Agad nga sinundan ni Olga itong si David sa labas, ngunit hindi na niya makita. Kaya bumalik na lang siya agad sa loob ng simbahan. Agad ngang nagtanong itong si Don Julio kung saan nga daw itong si David. Agad naman sinabi ni Olga na papabalik na nga itong si David at saglit lang daw doon sa labas. Kaya nang makabalik nga itong si David sa loob ng simbahan at inumpisahan na nga ang kasal nila ni Catherine. At dito na nga tinanong itong si Catherine kung bukal nga ba daw sa kanyang loob na tatanggapin itong si David. Napahinto na lang itong si Catherine at matagal nga itong sumagot, pero sa huli sumagot din ito ng oo. Habang itong si Camille na marami na ngang dugo na lumalabas, pero pinilit pa rin niya itong lumakad at sinubukan ngang pumunta ito sa puntuan ng simbahan, ngunit nakasara ito kaya hindi naririnig ng mga tao ang sinisigaw niyang pangalan na David. Kaya naman kahit masakit na ang tiyan ni Camille at marami na ngang lumalabas na dugo, pinilit pa rin niya itong lumakad papunta sa harap ng simbahan at pilit pa rin sinisigaw ni Camille ang pangalan ni David. Pero hinarangan agad siya ng wedding coordinator, kaya wala nang magawa itong si Camille kundi nakatayo na lang doon sa malayo sa pinto. At dahan-dahan na ngang wala nang lakas itong si Camille, kaya nga nalaglag ito sa hagdanan at dito na nga siya nahimatay. Habang itong si David at Catherine, dahil tuloy na nga ang kanilang kasal, ay nagsuot na nga ito ng kanilang mga singsing at nanghahalik na sana itong si David kay Catherine, ngunit may biglang sumigaw na tulong. Habang itong si David pangiti-ngiti lang na parang walang nangyari. Dahil alam ni David na may nangyari kay Camille, agad namang nirescue itong si Camille at dinala sa hospital. At nang matapos na nga ang kasal ni David at Catherine, agad na nga silang pumunta sa hotel at kinaladkad na nga ni David itong si Catherine. Wala nang magagawa itong si Catherine dahil kasal na nga siya kay David at isa na rin siyang Montenegro ngayon. Sa kabilang banda, agad ngang tinanong sa boss ni Raul kung saan nga galing nila Tanggol ang malaking diamante, at sinubukan pa ni Tanggol na magsinungaling dahil napulot lang daw nila ang malaking diamante, ngunit hindi maniwala ang boss ni Raul na napulot nga lang nila ni Tanggol ang malaking diamante, ay marami daw buhay ang makalas makuha lang daw ang malaking diamante. Kaya sa huli inamin rin ni Tanggol kung saan nga galing ang diamante at agad namang sinabi ang presyo sa malaking diamante ni Tanggol, ngunit wala nga daw siyang ganyang halaga na hawak niya ngayon, kaya inalok niya itong si Tanggol na magkasusyo sila sa kanilang business. Kaya napagdesisyonan nga nila Tanggol na sumang-ayon sa gusto ng boss ni Raul, pero ang gusto ng boss ni Raul ay siya na nga ang humawak sa malaking diamante at pumayag naman itong si Tanggol na iiwan nga ang malaking diamante sa boss ni Raul, ngunit pinagbantaan niya ito na wag lang daw silang lulukuhin dahil kapag mangyari nga yon ay babalikan nila ito. Kaya sa huli maayos din ang usapan nila Tanggol at ang boss ni Raul, kaya nagdesisyon na sila Tanggol na umuwi na at babalik na lang daw sila sa susunod ng mga araw kapag mahanapan na nga ng buyer sa boss ni Raul ang malaking diamante. At nang nakaalis na nga sila Tanggol, napag-usapan naman ni Raul at ang boss niya na magagamit nga daw nila itong si Tanggol at malalong yayaman sila nang dahil sa diamante ni Tanggol. At sa kabilang banda, habang mag-happy-happy sana sila Tanggol, pumunta sila ito sa club. Hindi nila inaasahan na makikita nila si Tisay na nangluluko sa kanila. At hindi nga ito pinalampas ni Tanggol, agad nga niya itong kinausap ang babae. Kinumpronta nga ni Tanggol ngayon ang magandang babae at sinabihan nga niya ito. Hindi daw siya makapaniwala sa ganda nito at karnaper lang pala ito. At habang itong si Tisay hindi natatakot dahil sanay na pala ito sa kanyang gawain, at sila Tanggol pa ang tinakot na magsumbong nga daw siya ng pulis, at talaga namang hindi siya nagbibiro at sumigaw nga ito na pulis. Kaya agad ngang tinakpan ni Tanggol ang bunganga ni Tisay, at dito na kaya mahuhuli sila Tanggol nang dahil kay Tisay. At tuloy-tuloy na rin kaya ang pagyaman nila Tanggol, kaya naman aabangan na lang natin
yan ang mga susunod pa ng mga kaganapan. Dito lang yan sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sanang kalimutan na i-like at pakishare naman at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat po sa inyong panunood.